Hello, good morning mga kapre-range. So, tag-ulan na naman mga kapre-range. Makikita nyo isang maulan na araw ulit ngayon. So, ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga kapre-range is tungkol sa ating mga manok na nagkakasipon dahil sa panahon natin ngayon na maulan. So bago ang lahat mga kapre-range is sa di pa nakakapag-subscribe ng YouTube channel natin, baka naman mga kapre-range pwedeng pa-support ng YouTube channel natin at pakihit na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos natin na i-upload dito sa ating YouTube channel. So balikan natin mga kapre-range, yung topic natin ngayong araw is tungkol sa ating mga manok. Dahil panahon na ng tag-ulan, madalas na nagkakasakit ang manok natin, nagkakasipon. So problema natin kung paano masosolusyonan ang iba't iba nilang sakit na dulot ng ulan, dulot ng bakterya at saka viruses na nandito sa paligid natin na buhay na naman dahil sa madalas na pag-uulan. So, may ipapakita nga pala ako sa inyo ngayong kapre-range. Yung manok natin na BPR is nagkasipon siya. So, tingnan natin siya mga kapre-range. Ito yung BPR natin na rooster at saka yung BPR natin na hen is nagkasakit rin siya, nagkasipon. So, ito siya. Yan. Ngayon ay may sipon siya. So mga kapre-range, uumpisahan nga pala natin yung usapan natin tungkol sa paggamit ng Sunrox. Babalikan ko nga pala yung naging experience namin dati sa naging poultry namin since 2021, January kami nagumpisa ng poultry namin. Nagumpisa kami sa poultry namin is nasa 400 heads muna kasi nga bago pa kami nung nag-aalaga kami ng broiler chicken sa aming poultry dati. Kung makikita nyo mga kapre-range dyan sa taas, yan yung mga alaga naming broiler dati. So mga kapre-range, babalikan natin yung naging experience namin sa poultry farming namin sa broiler since 2021 hanggang 2022. Nag-umpisa kami mga kapre-range sa 400 heads na broiler chicken. So, ang una kaagad naming na-encounter mga kapre-range is sa sipon ng broiler chicken. Madalas na nagkakasipon yung mga broiler chicken pagdating nila at the age of the 10 days nila mula sa brooding pen nila hanggang ilagay na namin sila sa grower pen nila. So nagiging experience namin, common experience namin mga kapre-range sa pag-aalaga namin ng broiler is madalas silang nagkakasipon. Problema namin dahil binibigyan namin sila ng antibiotic na nabibili natin sa Agribit is hindi sila gumagaling. Which is sinusunod naman namin yung mga procedure na nakalagay sa indication ng gamot. Nakalagay doon is bigyan ang manok ng bigyan hanggang 3 to 5 days ang pagbibigay sa kanila. So sinusunod naman namin, pero ang nangyayari is
hindi pa rin sila gumagaling. So doon kami nahirapan mga kapre-range sa pag-aalaga ng broiler. Kasi pag ang broiler tinamaan niya ng sipon is napaka hirap nang maka-recover. Yan na yung nagiging dahilan ng pagkabansot nila. So imbis na ang target namin is 27 days makakapag-harvest na kami, ang nangyayari is di kami nakakapag-harvest pagdating ng 27 days kasi yung timbang nila is nasa around 1.2 lang sila kilograms o kaya 1.3. Hanggang dyan lang sila nagre-range yung timbang nila. So nag-i-extend pa kami ng up to 30 days bago kami makapag-harvest, which is lugi na kami mga kapre-range sa patuka pa lang at saka sa mga binibili naming antibiotic. Isang araw mga kapre-range, may nakapag-advise sa akin na nagtanong-tanong ako bakit di nawawala yung sipon ng broiler chicken namin. So sabi ng napagtanungan ko is ang gawin ko daw is i-double dosage ko daw yung gamot na ibigay ko. Which is ginawa naman namin na dinouble dosage namin pero wala pa ring effect. So mga kapre-range, at the age sa pag-uumpisa talaga namin ng first batch namin ng broiler chicken namin na 400 heads is nahirapan talaga kami at saka hindi kami wala kaming tinubo, wala kaming kinita sa pag-aalaga ng 400 heads. Halos lang na bawi lang namin yung kapital. So malaking problema nga talaga yon. So ganun pa man is hindi kami sumuko sa pag-aalaga ng aming mga broiler chicken dati. Nag-try ulit kami ng second cropping ulit ng mga broiler namin. Binago namin lahat dapat baguhin sa mga brooding nila. Binago namin lahat kung anong dapat baguhin. Which is effective naman mga kapre-range. Binago namin yung brooder nila, nilagyan namin ng rice hull, palaging sinisecure namin na walang ipot yung nila na hindi mabasa yung brooding pin nila. So which is effective naman. Hanggang 10 days nakapaglipat kami sa grower nila, nilipat namin sila sa grower nila, ay wala pa naman silang sipon. Pagdating ng 16 days to 17 days, nag-umpisa na naman yung sipon ng broiler namin. At saka sa kasamaang palad nga mga kapre-range is nagkasipon na naman sila lahat. Kasi kung may nakakapanood dito na mga commercial growers ng broiler katulad ko dati is makaka-relate sila talaga. Makaka-relate kayo sa mga nagiging experience natin sa pag-aalaga natin ng broiler. So which is napakahirap talaga. Aaray ka talaga sa mahal ng antibiotic na binibili natin at saka sa mahal pa ng feeds na pagdating ng 27 days is hindi tayo nakakapag-harvest sa tamang timbang na gusto nating kunin sa ating mga alaga. So mga kapre-range, yun na nga mga kapre-range, hanggang sa isang araw is may nakapagsabi din sa akin na bakit di mo subukan na gumamit ng Sunrox. At doon na nga nag-umpisa kapre-range ang paggamit namin ng Sunrox, which is di na kami bumibili ng antibiotic. Na-try namin ng Sunrox within 24 hours mga kapre-range is napaka-effective talaga ng Sunrox. Pero sa paggamit ng Sunrox mga kapre-range is may sinusunod lang tayong dosage kung magkano lang yung ilalagay natin sa tubig ng ating mga broiler chicken. So mamaya mga kapre-range ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magtimpla ng Sunrox para ihalo sa ating tubig para ibigay sa ating mga manok para ipainom. So mga kapre-range,
yun na nga, ginamit namin yung Sunrocks. Naging effective naman siya hanggang sa tinuloy-tuloy na namin. So doon na nagumpisa mga ka-pre-rents na nakakapag-harvest na kami within 27 days na wala silang sipon. Pag magkasipon man sila is madali lang mawala yung sipon nila, madaling natatanggal. Kaya nasabi ko na mas effective sa akin yung Sunrocks sa paggamit ko at hindi na ako gumagamit ng antibiotic na napakamahal. Di tulad ng Sunrocks mga ka-pre-rents is 12 pesos lang yung isang bottle niya, is matagal mo nang magagamit. Within 24 hours lang is nakikita na kaagad natin ang epekto. Ito naman ka-pre-rents, disclaimer lang, hindi naman ako eksperto. Ang binabahagi ko lang naman sa inyo is yung naging experience namin sa pag-aalaga ng broiler dati at sa paggamit namin ng Sunrocks. So yun na nga, hanggang tinuloy-tuloy na namin yung pagbigay namin sa Sunrocks hanggang pumasok na kami sa pangatlong cropping ay ginawa na namin yung broiler namin ng ka-pre-rents na 2,000 heads at saka 1,500 heads na yung inaalagaan namin. Hanggang sa paggamit namin pag-umpisa namin paggamit ng Sunrocks hanggang day old chicks, hanggang mag 27 days old na sila, ay hindi na sila nakakaranas pa ng sakit o anumang sipo na nai-encounter ng aming broiler chicken. Kaya doon na naging tuloy-tuloy yung ng poultry namin mga ka-pre-rents. Tumigil lang kami sa pagpo-poultry nga pala ka-pre-rents dahil masyado nang mahal yung commercial feeds, which is na kumikita naman pero hindi na masyadong kalakihan. Kaya tumigil kami sa pag-poultry ng broiler chicken namin. So ngayon mga ka-pre-rents is ang ibabahagi ko naman sa inyo ngayon is yung kaalaman namin sa Sunrocks. In-apply din namin sa mga pre-range chicken natin katulad ng Rhode Island Red at saka BPR at saka mga native chicken natin na nagkakasipon at saka nga yung iba nagkakakuraysa. So kung makikita nyo nga mga ka-pre-range, merong native chicken ako na nagkakuraysa, is wala na talaga siya, payat na talaga siya. Kung makikita yan siya mga ka-pre-range, magaling na siya ngayon at saka napakaganda na niyang katawan niya ngayon, mataba na siya. Dati itong manok na to mga ka-pre-range, itong nasa picture na makikita nyo, itong nasa screen natin nilagay ko, dati talaga is wala na, akala ko talaga mamamatay na siya kasi sa sobrang payat ng katawan niya is para na siyang papel mga ka-pre-range, ang gaanan niya. So hanggang naisip ko mga ka-pre-range na gamitin yung Sunrocks dati na ginagamit namin sa broiler sa kanya. Bakit hindi namin i-try na i-apply sa native chicken natin, na subukan natin kung kaya ba talaga ng Sunrocks na magamot siya. Hanggang sa binigyan namin mga ka-pre-range siya ng Sunrocks, wala na, magana yung mata niya. As in, grabe na talaga, din na siya makakita dahil nga sa kuraysa, at saka yung katawan niya nangangayat na kasi hindi na siya kumakain. Hanggang binigyan namin ng Sunrocks mga ka-pre-range, ng pag-inom niya within 24 hours, pagbigay namin ulit ng pagkain is malakas na siyang kumain hanggang doon na naging tuloy-tuloy na yung pag-recover ng katawan niya hanggang na gumaling na siya. Pero sa kasamaang palad mga ka-pre-range is huli na kami doon sa mata niya is nabulag na siya. Kasi huli na kami na nakapagbigay talaga sa kanya ng gamot. Kaya yung resulta mga ka-pre-range is yung mata niya, yung isang mata niya na is nabulag na. Tuluyan ng nabulag. Pero pasalamat pa rin mga ka-pre-range kasi na-recover natin yung manok natin na gumaling siya. Sa ngayon is mataba na siya. Wala na siyang sakit. So mga ka-pre-range, yun yung naging experience namin sa paggamit ng Sunrocks. Disclaimer lang mga ka-pre-range, sa hindi po naniniwala sa Sunrocks o sa hindi pa alam kung totoo ba talaga yung Sunrocks, itong binabahagi ko sa inyo mga ka-pre-range is base lang po ito sa experience ko. Hindi po ako eksperto
na sinasabi kong ganito, gayahin nyo talaga na ganyan. Ito po ay sekreto ko po na binabahagi ko lang sa kapwa breeders natin, sa mga nag-aalaga ng manok na masyado nang nahihirapan sa pagbili ng antibiotic kasi masyadong mahal. Magkano ang antibiotic ngayon? Ang pinakamurang antibiotic ngayon, yung Bitrasin, is 25 to 35. Yung pinakamahal naman nasa 48 to 58 ang sachet. So, sa nararanasan nyo mga kapre-rinse, bigay kayo ng bigay ng gamot, hindi naman gumagaling, tapos napakamahal pa ng gamot, is baka pwede nyo subukan mga kapre-rinse yung Sunrox na magbigay kayo sa inyong mga manok na hindi gumagaling sa sakit. Subukan nyo mga kapre-rinse. Saka nyo balikan yung video ko na mag-comment kayo na hindi naman pala totoo, saka nyo ko sabihan kung nasubukan nyo na. Disclaimer lang, hindi pa ako eksperto. Yung binabahagi ko lang dito sa video natin mga kapre-rinse is base lang to sa 2 years experience ko sa paggamit ng Sunrox. So mga kapre-rinse, sasabihin ng iba dyan sa nanonood ngayon, di naman yung totoo kapre-rinse kasi di mo nga pinapakita sa amin na pinapainom mo yung manok mo kung totoo ba talagang ginagamit mo yan. Gusto mo lang ata magkaroon ng subscriber at saka magkaroon ng views sa videos mo. So mga kapre-rinse, papakita ko sa inyo kung paano ang tamang pagtimpla ng Sunrox sa ating alagang manok para ibigay na ipainom sa tubig nila. Ipapakita ko sa inyo kung paano yung tamang paglagay. Kasi yung paggamit din ng Sunrox mga kapre-rinse is may sinusunod din tayong sukat, kung anong sukat lang yung tamang ilagay sa tubig para di masubrahan, hindi naman maano yung manok natin kapre-rinse. Di naman sila masira sila sa pagbibigay natin ng Sunrox. Kasi lahat naman ng gamot kapre-rinse, lahat naman ng gamot, kahit anong gamot pa yan, pag sumubra ka is may side effect talaga yan. Ganon din sa Sunrox mga kapre-rinse, may tama tayong sukat na binibigay dyan. So ipapakita ko sa inyo ngayon mga kapre-rinse kung paano magbigay ng Sunrox sa alaga nating manok na may sipon, may sakit. So bibigyan natin yung BPR roster natin ngayon. Magtitimpla lang tayo mga kapre-rinse, tara samahan nyo ko. So andito tayo mga kapre-rinse. Kung makikita nyo, meron tayong Sunrox. Yung gagamitin nyo nga palang Sunrox, yung original kapre-rinse. Huwag yung may kulay na Sunrox kasi may Sunrox na may kulay. Itong original para lang siyang tubig din ang kulay niya. So sa pagbibigay kapre-rinse ng Sunrox na para ipainom natin sa ating mga alagang manok na may sakit o sipon, ang pagbibigay nga pala mga kapre-rinse is maghanda kayo ng 1 litrong tubig, ganito. Tapos 1 litrong tubig sa mga malalaking manok na, pero pag sa mga sisiw pa lang mga kapre-rinse tulad ng broiler o mga sisiw, the old chicks natin, mga week old, is yung pagbibigay natin nga pala kapre-rinse is malalaman nyo ngayon. So sa malalaking manok natin mga kapre-rinse, yung binibigay natin is maglagay lang tayo ng Sunrox sa mismong takip niya. Yan, lagyan natin. Yan. 1 takip lang ng Sunrox mga kapre-rinse. Yan. 1 takip lang nito is ilagay natin sa 1 litrong tubig mga kapre-rinse. Yan, ilagay natin. Yan mga kapre-rinse, lagay natin. So 1 takip ng Sunrox at saka 1 litrong tubig. Yan yung paghahalo natin mga kapre-rinse sa mga malalaking manok na natin mga kapre-rinse. Pero pag sisiw ang bibigyan mo mga kapre-rinse, mga week old chicks, ang pagbibigay nga pala kapre-rinse is 1 takip nito mga kapre-rinse at saka 2 litrong tubig. So ayan mga kapre-rinse, nalagyan na natin yan mga kapre-rinse. Yan yung ibibigay natin sa BPR nating may sipon, kasi yung BPR natin na 2 hinis, nagkasipon din yun sila, binigyan ko kahapon. Ngayon ay wala na silang sipon. So ipapakita ko ngayon sa inyo mga kapre-rinse na ibibigay talaga natin to sa alaga natin. So meron tayong waterer dito at saka 1 litrong tubig na hinaluan ng Sunrox na 1 takip. So ilalagay lang natin to sa waterer. Yan.
Pagkatapos, takpan natin to. Takpan natin to mga kapre-rinse at saka ibigay na natin to sa kanya. Ito yung ipapainom natin sa ating BPR. So ibibigay natin to sa kanya mga kapre-rinse. Pag nagkakasakit yung mga manok ko dito mga kapre-rinse, ito lang talaga yung binibigay ko sa mga manok ko. Hindi na ako gumagamit ng ano pang mga antibiotic yan mga kapre-rinse kasi wala namang epekto. Disclaimer lang po, wala po akong sinisira ang kumpanya sa mga antibiotic. Ito ay base lang po sa mga experience ko talaga kapre-rinse na gusto ko lang ibahagi sa inyo na malaking problema na para sa inyo na hindi na gumagaling yung mga manok nyo. Yan. So ayan mga kapre-rinse, bibigay natin to sa kanya kasi ito siya may sipon. Within 24 hours mga kapre-rinse, tingnan nyo yung manok nyo kung may sipon pa. Yan. Yan yung may halong Sunrox na 1 litrong tubig na nilagyan natin ng isang takip. So, yan kapre-rinse, umiinom na siya. So, makikita nyo kapre-rinse na binigay ko talaga, pinainom ko sa kanya. So, within 24 hours mga kapre-rinse, titingnan natin kung meron pa ba siyang sipon. Kasi dati ito mga kapre-rinse, itong mga manok ko mga kapre-rinse, binibigyan ko lang to sila hanggang sa mawala yung sipon nila. Yan, wala na silang sipon ngayon yung mga BPR natin. So, mga kapre-rinse, subukan nyo rin kung yung manok nyo grabe na magana yung mata, di na makakita, bigyan nyo ng Sunrox. Yun yung ipainom nyo palagi mga kapre-rinse hanggang sa mawala yung maga sa mata niya, hanggang sa gumaling siya mga kapre-rinse. So, ayan kapre-rinse, makikita nyo, umiinom siya ng binigay nating Sunrox. Yan. Di na ako nagbibigay mga kapre-rinse ng mga antibiotic kasi nga sa gawa nga ng napakamahal ng antibiotic. Yan. Kung hindi pa naman grabe yung sipon mga kapre-rinse, binibigay ko nga lang is mga herbal, mga tanglad at saka oregano leaves at saka calamansi juice. Pinaghalo-halo ko lang yun yung binibigay ko. Pero pag ayaw talaga matanggal, yan na kapre-rinse, yun binibigay ko yung Sunrox, which is napaka-effective naman. 2 years ko nang ginagamit. Kaya gusto ko rin ibahagi sa inyo na masubukan nyo rin mga kapre-rinse para di na kayo gumastos ng napakamahal na antibiotic na binibili nyo. Which is ang Sunrox naman mga kapre-rinse, na bibili lang natin yan sa tindahan o supermarket, is tag 12 pesos lang naman yan. Yung malaki is 26 pesos. Is matagal nyo lang maubos yan. Mga kapre-rinse, yung Sunrox is may ingredients siya na kung makikita nyo is 99.9% antibacterial and kills disease causing germs and viruses. Kaya napakaganda nitong Sunrox mga kapre-rinse kasi may ingredients siya na pangpatay talaga ng bacteria at saka mga virus. So kaya siguro na namamatay talaga yung mga virus after na mabigyan nyo yan mga kapre-rinse yung manok nyo. Tingnan nyo yung ipot ng, obserbaran nyo mga kapre-rinse, tingnan nyo. Pag nabigyan nyo ng Sunrox yan mga kapre-rinse, after 12 hours pag umipot yung, tingnan nyo yung ipot kulay puti. Ganyan katiba yung Sunrox mga kapre-rinse, ganyan kabisa yung epekto niya sa ating mga manok. So mga kapre-rinse, hanggang dito na lang yung video natin yung araw. Sa di pa nakakapag-subscribe mga kapre-rinse, baka naman pwedeng pa-subscribe ng YouTube channel natin at saka pahit na rin ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong videos natin i-upload. So maraming salamat, hanggang dito na lang.